Kung mahilig ka sa ukay-ukay shopping o balak mong magnegosyo ng ukay-ukay, siguradong narinig mo na ang tungkol sa Korean bales. Pero paano kung ang focus mo ay dresses? Sulit nga ba ang Korean dress bale? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang lahat ng dapat mong malaman tungkol sa Korean dress bale, pati na rin ang posibleng kita mula rito. Ang Korean dress bales ay may dalawang karaniwang timbang. May 40 to 45 kilograms, approximately nasa 150 to 200 pieces depende sa sizes. May 90 to 100 kilograms din, naglalaman ang 300 to 400 pieces depende rin sa sizes. Mas magaan, mas madaling maubos ang stock. Pero mas mabigat at mas madami, syempre mas malaki ang kita kapag naibenta lahat. Kung mahilig ka sa Korean fashion, mapapansin mong hindi ito masyadong makukulay. Karaniwan itong nasa neutral at pastel tones na perfect naman sa minimalist at classy na style. Ang mga laman nito ay may dalawang brand categories, local Korean brands and less popular brands. Karaniwang hindi sikat sa international market yung mga local brands na nahahalo dito, pero may magagandang quality din naman. At syempre, asahan mo na may less popular brands, mga hindi gaanong kilala pero may unique designs. Mas bihira ang international branded items sa bales na ito, kaya kung naghahanap ka ng high-end brands, baka hindi ito ang tamang bale para sa'yo. Magkano ang isang bale? Mula 3,000 to 12,000 pesos depende sa timbang, kalidad at supplier. Syempre, mas mataas ang presyo ng malalaking bales at Class A na mga items. Kapag bumibili ng bale, mahalagang malaman ang klase ng items na makukuha mo. May Class A, may Class B, may Class AB. Sa Class A, mas malinis, mas bago ang itsura at bihira ang may mga damages. May Class B, medyo may dumi o stains, maaaring may minor na damages pero pwede pang ma-repair. May Class AB din. Ito yung pinagsamang Class A at B. Magandang option kung naghahanap ng balance sa quality at presyo. Siyempre, mas mahal ang Class A pero mabilis itong mabenta. Ang Class B naman, mas mura pero kailangan ng konting effort sa paglilinis at repair bago ibenta. May mga iba't ibang klase ng dress bales. Hindi lahat ng dress bales ay pareho. Narito ang ilan sa mga subcategories. May mini dress bale. Ito yung mas maraming casual at party dresses. May mga maxi dress bale. Mas mahahabang dresses perfect para sa elegant at modest wear. May mixed dress bale din, pinagsamang mini, mid at maxi dresses. At syempre may denim dress bale. Ito yung purely maong or denim dresses na medyo mas mabigat pero durable at in demand. Depende sa market mo, piliin ang tamang klaseng bale na babagay sa mga customer mo. Paano ka kikita mula sa Korean dress bales? Presyo per piraso, karaniwang naglalaro sa 80 pesos to 350 pesos depende sa quality at brand. Pag per bundle naman ang pagbebenta mo, sabihin na natin sa 40 to 45 kilograms na bale na bibilhin mo, around 3,000 to 7,000 pesos. Kapag naibenta lahat sa 150 pieces, 150 pesos per dress, ang kita mo magiging 22,500 to 30,000. Ang laki! Sa 90 to 100 kilograms bales naman, sabihin na natin nasa 7,000 to 12,000 pesos. Kapag naibenta lahat sa 150 pesos per dress, ang kita mo ay magiging 45,000 to 60,000 pesos. Mas mataas ang presyo ng branded at Class A dresses, kaya maaaring umabot ng 250 to 350 pesos bawat isa. So, sulit ba ang Korean dress bale? Kung naghahanap ka ng magandang panimulang negosyo, sulit ang Korean dress bales, lalo na kung marunong kang pumili ng tamang supplier at klaseng bale. Ito ang mga tips bago bumili. Alamin ang supplier at humingi ng feedback. Siguraduhin may demand ang dresses sa inyong market. Piliin ang tamang klase ng bale batay sa budget at target na kita. Ikaw, sulit ba para sa iyo ang Korean dress bale? I-comment mo sa baba at huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa iba pang ukay-ukay tips.